Nagsimula ang pelikula sa daan-daang tauhan ng US Navy na nagdiwang ng kanilang pagtatapos. Marami sa kanila ang nag-imbita ng kanilang mga pamilya na sumama sa kanila sakay ng isang ferry. Mga 15 minuto pagkatapos umalis ang ferry mula sa daungan, napansin ng isang tripulante ang isang sasakyan na ang makina nito ay tumatakbo pa rin. Ang kotse ay walang mga plaka at sa pagsuri nito sa loob ay nakita niya ang mga bomba. Mamaya isang napakalaking pagsabog ang naganap na kumikitil sa buhay ng daan-daang tao. Hindi nagtagal dumating ang isang agent ng ATF na nagngangalang Doug Carlin upang imbestigahan ang pagsabog. Ang lugar ay magulo na may hindi mabilang na mga nasawi mula sa trahedya. Sa panahon ng kanyang pagsisiyasat si Doug ay nilapitan ng isang agent ng FBI na nagngangalang Paul, na nagtanong tungkol sa kasamahan at kaibigan ni Doug na si Larry. Si Paul ay nagulat nang malaman na si Larry ay nakalib ng 2 araw at hindi siya kasama sa investigasyon. Habang nag-iinspeksyon sa ilalim ng tulay, natuklasan ni Doug ang mga resido ng kemikal mula sa pagsabog ng ferry. Batay sa amoy at texture, kinilala niya ito bilang isang sangkap na karaniwang ginagamit ng mga terorista upang bumuo ng mga pambasabog. Ang mga matalas na kasanayan ni Doug ay humahanga sa lahat dahil natukoy niya ang sanhi ng pagsabog. Bago bumalik ang iba sa opisina, sinabi ni Doug sa isang kasamahan ang tungkol sa isang misteryosong babae na tumawag kanina para magtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng isang tao. Si Doug na sinubukang tawagan siya muli, ngunit hindi niya ito matawagan. Kaya naman nag-iwan lang siya ng isang voicemail. Naghinala si Doug na malamang na ang salarin sa pambobomba ay malapit sa pinangyarihan. Nang suriin nila ang mga kuha ng CCTV sa tulay, malinaw na isiniwalat sa footage ang pagkakakilanlan ng sospek. Ang ulat ni Doug ay nagudyok sa isang opisyal ng FBI na nagngangalang Jack na maglabas ng formal na pahayag tungkol sa nangyaring pagsabog. Naisip ni Jack na ang kasong ito ay magiging mapanghamong lutasin, dahil ang karamihan sa mga ebidensya ay lumubog sa ilog o nadala na ng alon. Ang kaso ay tumatagal, pagkatapos ang isang sheriff ay nakipag-ugnayan kay Doug upang iulat ang pagtuklas ng bangkay ng isang babae sa tabi ng ilog. Ipinagpalagay ni Doug na isa siya sa mga biktima ng pagsabog na natangay ng Agos. Ngunit napag-alaman na natagpuan ang kanyang bangkay 1 oras bago ang pagsabog. Ang isang paunang forensic examination na ang babae ay namatay mula sa matinding paso. Hindi lamang iyon, dahil sa UV light ay nagpapakita ng mga marka ng duct tape mula sa kanyang bibig. Ang babae ay kinilala bilang si Claire at ang ama ay nagulat sa kanya na nawawala siya. Nang walang pagkaantala, si Doug ay bumisita sa bahay ni Claire para mangalap ng karagdagang impormasyon. Sa sandaling iyon ipinaliwanag ng ama ni Claire na sisanduan sana siya ng kanyang anak mula sa airport, ngunit hindi na siya nagpakita. Nagkausap din sila sa telepono noong nakaraang gabi, kung saan binanggit ni Claire na may date siya at nawala din ang kanyang sasakyan. Para tumulong sa investigasyon, ibinigay ng ama ni Claire ang susi ng kanyang bahay kay Doug. Sa loob ng bahay ni Claire, nakuha agad ang atensyon ni Doug sa isang mensahe na nakasulantain sa refrigerator. Sa loob ng bahay natuklasan din ni Doug ang ilang telang may mga dugo. Sinuri din niya ang voicemail ni Claire, ang mga mensahe mula sa mga kaibigan ng kanyang ama at maging sa kanyang dating kasintahan. Nalaman ni Doug na kabilang din siya sa mga tumawag kay Claire ng umagang iyon. Na ikinagulat niya na ang misteryosong babae na tumawag sa kanya kanina ay si Claire. Noong gabing iyon ay matagumpay na ginaya ng FBI ang sanhi ng pagsabog ng ferry. Pinaghihinalaan nila na ang bomba ay inilagay sa isang pulang SUV. Sa gitna ng kalituhan, ibinunyag ni Doug na ang kotse ay pagmamay-ari ni Claire. Ipinaliwanag niya na pinatay ng bomber si Claire upang kunin ang kanyang sasakyan. Upang pagtakpan ang pagpatay, ipinakita ang kanyang kamatayan na para bang ito ay sanhi ng pagsabog at ang kanyang katawan ay itinapon sa ilog. Si Doug ay hinulaan na ang paglutas sa pagpatay kay Claire ay malamang na magbubunyag din ng pagkakakilanlan ng bomber. Bago umalis si Doug ay napansin ni Doug ang kotse ng kanyang kaibigan na si Larry na nakaparada sa harap ng gusali. Hindi maiwasan na isipin ni Doug na nakabalik na si Larry mula sa kanyang bakasyon. Gayunpaman ay ipinaalam sa kanya ni Jack na ang kotse ay talagang pag-aari ng isa sa mga biktima ng pagsabog ng ferry. Iminumungkahi ng revelation na ito na si Larry ay maaaring nasa ferry noong umagang iyon at ngayon ay ipinapalagay na patay na siya. Nalulula sa kalungkutan para sa kanyang kaibigan, si Doug ay nilapitan ni Paul na nag-imbita sa kanya na sumali sa isang espesyal na koponan na itinalaga upang lutisin ang kaso na ito. Dahil dito sumang-ayon si Doug.
Dinala si Doug sa isang lihim na pasilidad na matatagpuan malapit sa explosion site. Ang pasilidad ay nilagyan ng maraming monitor cable at advanced na teknolohiya na hindi katulad ng anumang nakita ni Doug. Si Dr. Denny ang lumikha ng sopistikadong machine sa pasilidad ay sinimulan ang kanilang pagpupulong sa pamamagitan ng pagpapakita ng footage ng harbor mula 4.5 araw bago ang pagsabog. Makalipas ang ilang sandali ay masusing sinusuri ng team ang bawat kaina-hinalang individual sa footage. Upang matukoy ang salarin, gayunpaman may napansin si Doug na kakaiba sa mga recording. Hindi sila karaniwang footage ng CCTV, nasusuri ng team ang bawat sulok ng lugar. Ipinaliwanag ni Paul na isa itong nangungunang sikretong proyekto ng gobyerno na tinatawag na Snow White. Ang footage na pinapanood nila ay isang compilation ng mga imahe na nakunan ng 7 satellite. Gayunpaman si Doug ay may pag-aalinlangan na napagtanto niya na ang footage ay may kasamang orihinal na audio mula sa eksena. Isang bagay na hindi dapat ma-record ng mga satellite. Ang footage ay hindi maaaring e-post fast forward, forward o rewind tulad ng isang normal na pag-record. Bilang karagdagan para tingnan ang isang kaganapan mula sa isang partikular na sandali. Dapat magsimulang manood ang koponan mula 4 na araw bago pa man. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, si Doug ay nagpasya na tulungan ang team na mahanap ang bomber. Iminumungkahi ni Doug ang pag-iimbestiga sa mga taong nakipag-ugnayan kay Claire bago siya pinatay. Naniniwala siyang ang paglutas sa kanyang kaso ay maghahatid sa kanila sa bomber. Habang pinagmamasdan ni Doug ang advanced na teknolohiyang ginagamit, siya ay namangha at hindi mapakali. Makikita ng team ang loob ng bahay ni Claire. Ipinaliwanag ni Paul na ang kakayahang ito ay ginawang posible ng advanced na teknolohiya ng thermal imaging na ginagamit ng mga satellite. Habang si Doug ay humanga sa mga teknolohikal na pagiging sopistikado, nabighani din siya sa kagandahan ni Claire na nag-iiwan ng malalim na impresyon sa kanya. Sa gitna ng panonood ng footage si Doug ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kasamahan na nag-iimbestiga sa mga ebidensyang natagpuan sa bahay ni Claire. Ipinakita ng kasamahan na ang 12 ng mga fingerprint ni Doug ay natagpuan sa bahay ni Claire. Kahit na siya ay gumamit ng gloves, habang nagsisiyasat. Sa puntong ito ang team ay naglaan ng oras para panoorin ang mga pang-araw-araw na gawain ni Claire na humahantong sa kanyang pagpatay. Dahil ang footage ay hindi maaaring pabilisin, dapat nilang tingnan ang bawat segundo ng kanyang mga gawain na medyo nakakapagod. Ngunit isang hindi pangkaraniwang sandali ang nangyari. Nang si Claire ay bagong labas ng shower ay naramdaman na may nanonood sa kanya. Si Doug at ang koponan eskan ang paligid ng kanyang tahanan, ngunit wala silang makita. Nagsusulat si Claire ng tungkol sa kanyang pagkabalisa sa isang journal at naglagay ng baril sa ilalim ng kanyang unan para sa proteksyon. Habang lumilipas ang mga oras ay lalong naakit si Doug kay Claire. Kahit na namatay na si Claire, naramdaman ni Doug na marami silang pagkakatulad. Pagkatapos ng ilang oras na pagsubaybay sa footage, naabot na rin ng team ang sandali. Nang nakipag-ugnayan si Claire sa pumatay sa kanya. Nang gabing iyon ay tinawagan ng mamamatay tao si Claire na nagpapanggap bilang isang potensyal na mamimili ng kotse. Inosenteng ibinigay sa kanya ni Claire ang address ng bahay bilang lugar ng pagkikita at hindi sinasadyang binanggit na siya ay nakatira mag-isa. Ang team ay mabilis na natunton ang signal ng telepono sa isang pampublikong payphone na matatagpuan sa tapat ng isang ATM. Nang sinusuri nila ang CCTV footage ng ATM, hindi nila makita ang mukha ng killer. Ngunit natukoy nila ang uri ng bag na dala ng sospek. Gamit ang kanilang database sinusubaybayan ng team ang mga galaw at nadiskubre na nasa daungan ang sospek 2 gabi bago ang pambobomba. Sa kasamaang palad dahil sa limitasyon ng ang teknolohiyang Snow White hindi pa rin sila makapag-fast forward upang ipakita ang mukha ng sospek. Nang gabing iyon habang ang natitirang koponan ay abala, si Doug ay lihim na naglalayon ng laser pointer sa footage. Sa simula pa lang ay nagduda na si Doug sa paliwanag ni Paul tungkol sa footage na hinango mula sa satellites. Na walang ibang pagpipilian si Dr. Denny sa wakas ay inamin ang katotohanan na pinahihintulutan sila ng machine na obserbahan ang nakaraan batay sa theoretical. Ang isa sa mga tauhan ni Dr. Denny ay nagmumungkahi na magpadala ng isang maliit na tala. Gayunpaman si Dr. Denny ay nagbabala na ang prosesong ito ay nangangailangan ng napakalaking enerhiya na potensyal na magdudulot ng nationwide blackout sa loob ng ilang minuto. Determinadong iligtas si Claire, si Doug iginiit na susubukan nila. Kalaunan ay matagumpay na naipadala ang isang tala sa nakaraan na darating eksaktong 2 araw bago ang pagsabog.
Gayunpaman habang ang mensahe ay nakarating sa patutunguhan nito ay umalis si Doug sa silid. Bilang isang resulta ang tala ay kinuha ng kanyang kaibigang agent na si Larry. Nang gabing iyon ay sinubukan ni Larry na pigilan ang bomber sa daungan ng mag-isa. Ang Snow White na teknolohiya sa wakas ay ipinakita ang mukha ng bomber. Ngunit biglang kinumpronta ni Larry ang sospek na binaril siya bago siya kumilos. Kinumpirma ng kaganapang ito ang naunang ipinaliwanag ni Dr. Denny kay Doug. Na sinusubukang baguhin ang nakaraan ay lumilikha lamang ng isang bagong hanay ng mga kaganapan sa kasalukuyan. Nililinaw din ito kung bakit ang kotse ni Agent Larry ay nakita sa daungan 2 gabi bago ang pagsabog. Matapos mapatay si Larry ang kanyang katawan ay dinala ng salarin sa hindi makitang lokasyon. Dahil ito ay hindi maaabot ng Snow White, ang koponan ay kailangang gumamit ng karagdagang kagamitan upang subaybayan ang bomber. Nanguna si Doug nang walang pag-aalinlangan na sinusubaybayan ang sospek. Si Doug ginamit ang isang aparato na naghahati sa kanyang paningin sa pagitan ng kasalukuyan at ng nakaraan. Si Paul at ang natitirang bahagi ng koponan ay sinusubaybayan ang pag-unlad na ito at ginabayan siya hanggat maaari. Gayunpaman nagambala ng monitor si Doug ay naaksidente, sa kabutihang palad siya ay nasa isang bakal na reinforced na sasakyan kaya siya ay nakaligtas pa rin. Ang pagbangga na ito ay nasira ang monitor ng kanyang aparato. Dahil dito napilitan si Doug na umasa lamang sa mga tagubilin ni Paul upang subaybayan ang sospek. Sa huli pagdating sa isang bahay malapit sa lawa, sinuri ng team ang 2 set ng mga imahe. Isa ay mula sa kasalukuyan at isa pa mula sa 2 araw na nakalipas. Ang dating hideout na ngayon ay nawasak na, kasama ang isang ambulansya na tumama sa gusali. Si Doug pagkatapos ay nakakita ng mga mantsa ng dugo sa lupa malapit sa lawa. Sa footage mula sa 2 araw bago si Larry ay nakitang humihinga pa sa kabila ng maraming tama. Hindi nagtagal dumating ang mga agent ng FBI sa pinangyarihan at masusing sinuri ang hideout ng sospek. Bago umalis si Doug ay natagpuan ang isa sa mga hikaw ni Claire na malamang na nahulog bago siya pinatay. Gamit ang mga recording sa Snow Whites, kinilala ng team ang bomber bilang si Carol Erstad. Nang hindi nag-aksaya ng oras, pinakilos ng ATF at FBI ang kanilang mga puwersa at hinuli si Carol. Inatas ang si Doug sa pagtatanong kay Carol, sa panahon ng pagtatanong inihayag ni Carol ang kanyang pangunahing motibo. Dahil tinanggihan siya para sa muling pagpapalista sa Navy, sa kabila ng maraming mga aplikasyon ay patuloy siyang nabigo sa mga psikolohikal na pagsusuri. Dahil sa pagkabigo na ito ay nais niyang maghiganti. Sina Claire at Larry ay kapos-palad na mga casualty na kinailangang alisin ni Carol upang maisakatuparan ang kanyang plano. Sa interogasyon na ito ay paulit-ulit na sinabi ni Carol na anuman ang mangyari hindi na ni Doug mababago ang nangyari. Tila alam ni Carol ang teknolohiya ng Snow White ng gobyerno at iginiit na ang lahat ng mga kaganapan ay bahagi ng kanyang kapalaran. Dahil sa nakumpirma na ang pagkakakilanlan ng bomber at lahat ng ebidensya ay nakuha ng opisyal ng FBI. Nagpasya si Jack na isara ang paggamit ng Snow White para sa kasong ito, gayunpaman, mariing tinutulan ni Doug ang desisyon na ito. Hindi niya matanggap ang ideya na hayaan ang pagkamatay ni Claire. Ipinaalala ni Jack na ang kanilang tungkulin ay lutisin ang mga kaso na hindi ang pagbabago ng kapalaran. Sa gitna ng hindi pagkakasundo na ito si Dr. Denny ay pumanig kay Doug na nangangatwiran. Na pagkatapos na masaksihan ang labis na pagkawala ay dapat nilang subukang gawing tama. Dahil sa determinasyon ay bumalik si Doug sa tahanan ni Claire upang maghanap ng higit pang mga pahiwatig. Doon ay nakakita siya ng isang mensahe sa refrigerator na may nakasulat na si Claire ay maaari pa ring iligtas. Nakumbinsi si Doug na ang tala ay para sa kanya. Noong gabi ding iyon nakipagkita si Doug kay Dr. Denny upang talakayin ang isang mataas na panganib na plano. Iminungkahi ni Doug na ibalik ang kanyang sarili sa araw bago ang pambobomba. Hiniling ni Doug kay Dr. Denny na ipadala siya ng direkta sa isang emergency room upang makatanggap siya ng agarang medikal na atensyon. Bago siya magsimula sa kanyang paglalakbay sa nakaraan, nagsulat si Doug ng isang mensahe sa kanyang dibdib na nagsasabing buhayin ako. Upang matiyak na nauunawaan ng koponan ang kanyang medikal na kondisyon. Pagdating sa nakaraan, binasa ng isang doktor sa emergency room ang mensahe at mabilis na kumilos para iligtas ang buhay ni Doug. Gamit ang mga emergency procedure ay matagumpay siyang nabuhay ng doktor. Gayunpaman, nagising si Doug na may matinding sakit at kaunting oras na lang ang natitira para tapusin ang kanyang misyon.
Napagtanto ang pagkaapurahan ng sitwasyon, kumuha si Doug ng baril mula sa isang gwardya ng ospital upang protektahan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay nagnakaw siya ng isang ambulansya na nakaparada sa labas ng ospital at dumiretso sa hideout ni Carlos sa tabi ng lawa. Alam ni Doug na kailangan niyang kumilos ng mabilis para mapigilan ang plano ni Carol bago maging huli ang lahat. Kasabay nito si Claire ay pinahihirapan ni Carol na nagbabalak na sunugin siya ng buhay. Alam ang panganib na kanyang kinaroroonan si Doug ay binangga ang ambulansya sa bahay ni Carol. Nang sandaling iyon nagpaputok si Carol ng maraming putok, kung saan nasugatan ang balikat ni Doug. Bago tumakas binuksan ni Carol ang isang tangke ng gas at pinasabok ito mula sa di kalayuan dahilan para sumabog ang bahay. Buti na lang at nakatakas sina Doug at Claire ng buhay sa pagsabog. Nang makabawi si Claire ng kamalayan, una niyang nilalabanan ang paniniwalang si Doug ang siyang bumihag sa kanya. Sa kabila ng magulong mga pangyayari na minarkahan nito ang unang pagkakataon na si Doug ay nakilala si Claire ng personal. Pagkatapos magkasama sila ay tumakas gamit ang kotse ni Carol na nakaparada sa garahe. Gayunpaman mayroon na lamang silang 1 oras at 40 minuto na natitira bago pasabagan ni Carol ang bomba. Sa limitadong oras na ito hindi maipaliwanag ni Doug ang sitwasyon sa pulisya sa takot na mababago nito ang plano ni Carol at posibleng pabilisin ang pagsabog. Gayunpaman ang sugat na natamo ni Doug ay naging imposible na ipagpatuloy ang misyon ng walang paggamot. Bilang isang resulta iminumungkahi ni Claire na pumunta sila sa kanyang bahay upang gamutin ang kanyang mga sugat. Dahil si Doug ay nang mula sa hinaharap alam ni Doug kung nasaan ang lahat ng bagay sa bahay ni Claire. Mula sa kanyang mga damit hanggang sa kanyang kabinet ng gamot. Dahil sa pagiging pamilyar na ito ay naghihinala si Claire na si Doug ay maaaring mapanganib na tao. Sinubukan ni Doug na bigyan ng katiyakan na ipinapaliwanag na siya ay isang agent ng ATF at nagmumungkahi na tumawag siya sa kanilang opisina upang kumpirmahin. Tumawag si Claire at hindi sinasadyang ihayag kung bakit sinubukan niyang kontakin si Doug noong umaga ng pagsabog. Nang walang ibang pagpipilian inamin ni Doug na siya ay mula sa hinaharap at naparito siya upang pigilan ang nakamamatay na plano ni Carol. Gayunpaman maingat na iniiwasang banggitin na sa hinaharap ay patay na si Claire. Nang nagsimula ng magtiwala si Claire kay Doug, may isa pang isyo na lumitaw. Dahil ang lahat ng mga bagay na nasa bahay ni Claire ay kapareho sa hinaharap. Dahil may 40 minuto pa bago ang pagsabog ng ferry, sina Doug at Claire ay dumating sa daungan. Daan-daang tao ang masayang-masaya sa pagsakay sa ferry. Sa gitna ng karamihan ay nakita ni Doug si Carol na umaalis sa ferry pagkatapos itanim ang bomba. Bilang isang resulta sinabi ni Doug kay Claire na alertuhan ang pulisya tungkol sa bomba at ipinagbabawal siyang sumakay sa ferry upang panatilihing ligtas siya. Sa simula ay sumang-ayon si Claire na sundin ang mga tagubilin ni Doug. Ngunit napansin niya si Carol na muling sumakay sa ferry. Sa huling sandali nang makita ni Carol ang kanyang sasakyan na nakaparada sa daungan, napagtanto ni Doug na nakaligtas si Doug sa naunang pagsabog. Hindi alam ni Doug na sina Carol at Claire ay sumakay sa ferry. Habang si Claire ay nag-iisip na si Doug ay nasa ibabang deck, hindi sinasadyang nag-cross ang landas nila ni Carol at nahuli siya. Determinadong matiyak na ang bomba ay mapapasabog. Si Carol ay nananatili malapit sa kotse kung saan ang bomba. Habang ang oras ay nauubos, binaril pa ni Carol ang isang gwardya na nagtatangkang pigilan siya. Si Doug ay ginulo si Carol sa pamamagitan ng pagkukunwaring sumuko. Sa tamang pagkakataon sinamantala ni Claire ang pagkakataon at pinatay siya. Na May 5 minuto na lang bago pinasabog ng bomba, sina Doug at Claire ay nagpasya na imaneho ang kotse sa tubig. Upang mabawasan ang epekto ng pagsabog. Gayunpaman, napagkakamalan sila ng mga pulis na sila ang mga bumaril at sinubukan silang pigilan. Nang walang oras upang magpaliwanag, inutusan ni Doug si Claire na ituloy ang pagmamaneho ng kotse. Sa kalaunan ay bumulusok sa tubig at lumubog. Pilit na sinisikap ni Doug na basagin ang windshield ng kotse upang iligtas si Claire bago sila maubusan ng oxygen. Matagumpay niyang napalaya si Claire ngunit ng oras na siyang umalis ang isang bahagi ng ferry ay bumagsak sa kotse na dumurog sa bubong at nakulong si Doug sa loob. Nang sumasabog ang bomba si Claire at ang daan-daang mga pasahero sa ferry ay nakaligtas. Ngunit isinakripisyo ni Doug ang kanyang buhay. Nasaktan si Claire na hindi matanggap na ang taong lumaban ng husto para iligtas siya ay namatay. Pagkatapos ng insidente, isang agent ng ATF ang itinalaga upang imbestigahan ang kaso na ikinagulat ni Claire na ang agent ay si Doug. Sa huli sinabi ni Doug kay Claire na handa siyang magtiwala sa kanya.
At dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.